kung disiplinado tayo mga natural, yung mga nagkakarga, mas grabe pa yung dapat nilang i-apply na disiplina kasi hindi ordinaryo yung proseso nila eh. Hindi mo sa kanya, hindi mo sa nawawala yun. Hindi mo raw. Naka-stay din na daw talaga yun eh. Paano mabawasan yung visa pero ganun pa rin talaga, gamot pa rin talaga yung naka-standby sa katawan. Kailangan mo talaga yung mga valid ko dito sa puso na ipagka-refreshment retire na, lagi yung mga doktor. Meron na nagmo-monitor sa kanila, yung gagayad yung ano yung gagamitin na lang nila, yung ano yung dosage. Ay, yung mga bodybuilders na buhay pa ngayon, mapanoorin mo yung mga kwento nila. Pagka walang competition talaga, wala rin silang gamot. Kasi lahat na ito yan, kahit sa amin, kahit sa amin dati, kung nalalas sila, talaga minalo sila na sila sa gamot dati. Pag off-season nila, talagang literal na pamina sa gamot. Talaga, buhat lang. Kaya hanggang ngayon, buhay pa sila. Yung iba na, walang pahingahan. Kaya yung iba, ganahan yung mga kailangan ng katawan na biglang mamatay. Tuloy-tuloy yung gamot sa mga ganun eh. Doon na papasok yung disiplina kasi pag nakita mo raw kasi yung sarili mo sa salamin, parang ang liit mo, tapos makikita mo yung mga kasawan mo ang laki. Parang kailangan kong bumbahay ulit kasi nagmumukha na ako maliit eh. Pag-iiwanan yung isang side na siguro ano na yung karaniwan na sa mga bodybuilder. Parang yung tawag nila nun, parang body dysmorphia. Pagtingin mo sa sarili mo, ang liit-liit mo na. Tapos pagtingin mo sa mga kasama, lalaki nila. Dagdagan yung dosage. Kaya, pataas yung dosage, yung katawan mo. Pero di mo alam na yung katawan mo, di na pala kinakaya. Di na kaya biglang tumirik. Yan.